Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 371. Pagkatapos magsalita, ang Pavilion Master ay tumingin sa isang tiyak na direksyon, dahan-daang tumayo. Sa oras na ito, dinadala ni Bobby Aguilar si Mike Taylor sa Divine Alchemist Pavilion. Sa daan, ang banal na pakiramdam ni Bobby ay patuloy na sumasakop sa paligid, natatakot sa anumang aksidente. Mabagal ang pagtakbo ng sasakyan, at ang driver sa kalsada ay madaldal gaya ng dati. Hindi nagtagal, pumasok ang sasakyan sa isang masukal na kagubatan. Pagpasok pa lang nila sa kagubatan, nakaramdam si Bobby ng kakaibang aura. Bagamat nakatago ang aura na ito, hindi pa rin ito nakaligtas sa perception ni Bobby. Hindi maganda nakikita, napasimangot si Bobby. Siya subconsciously tumingin kay Mike Taylor at sinabi, "Mr. Taylor, pumunta ka muna sa Divine Alchemist Pavilion, pupunta ako doon mamaya." Mataimtim na sinabi ni Mike Taylor, "Naririto ba ang mga tao ng pamilya Taylor?" Pilit nang umiti si Bobby, "Hindi ako sigurado, pero, nakaramdam ako ng kakaibang aura." Maya-maya pa ay biglang sumulpot ang tatlong figures sa harap ng sasakyan. Dahil sa sobrang biglaang pagsulpot nila, hindi na nagkaroon ng oras ang driver para itapak ang preno. Napasigaw sa takot ang driver. Ngunit nang makarating sa kanila ang sasakyan, bigla itong huminto. Tumagilid ang buong sasakyan at tumama ang ulo ng driver sa manibela. "Damn it, pagod ka na bang mabuhay?" Galit na galit ang driver. Itinulak niya ang pinto at lumabas, nagmura sa ilalim ng kanyang hininga. "Kayong tatlo gusto mong mamatay o ano? Kung gusto mong mamatay, huwag kang manakit ng iba, ako." Puffed. Bago pa matapos magsalita ang driver, binasag ni Mr. Snyder ang kanyang katawan gamit ang isang palad. Agad na nag-ice cold ang mukha ni Bobby. "Mr. Taylor, hintayin mo ako sa kotse," seryosong sabi ni Bobby. Pagkasabi nun ay lumabas na ng sasakyan si Bobby. Tiningnan ni Mr. Snyder si Bobby pataas at pababa, nanunuya, "Bobby Aguilar, matagal ka naming hinihintay." Hindi pinansin ni Bobby ang sinabi niya, dumiretso siya sa driver's side, at tinakto ng kamay niya ang dibdib ng driver. Sa kasamaang palad, ang puwersa ng buhay ng driver ay ganap na nawala. Huminga ng malalim si Bobby, at malamig na sinabi, "Taxi driver lang siya, inosenteng tao, bakit mo siya pinatay?" Na medyo nagulat si Mr. Snyder. Mapaglaro niyang tiningnan si Bobby, at sinabing, "Bulag lang, walang pakialam kung madurog man ito hanggang mamatay." Isang langgam. Biglang sumabog sa galit ang dibdib ni Bobby. "Kung ganoon, hindi ba kayo lang ang mga aso ng pamilya Taylor? Ano ang pinagkaiba?" Walang pakialam si Mr. Snyder sa sinabi ni Bobby. Pinag-krus niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, walang pakialam na nagsasalita, "Huwag kang mag-alala, ipapadala kita para makipagkita sa kanya sa lalong madaling panahon." Nang siyang matapos magsalita ay biglang nawala ang figure ni Mr. Snyder. Ang bilis na iyon ay lampas sa imahinasyon ni Bobby. Ito ay ilang beses na mas mabilis kaysa kay Colt Kirby. Bang! Bago pa makapag-react si Bobby, isang malaking palad ang tumakip sa likod niya. Puffed! Ang nakakatakot na puwersa ay yumanig kay Bobby, dahilan upang siya ay umubo ng dugo at madapa sa lupa. "Hindi masamang kumuha ng palad, walang pakialam na," sabi ni G. Snyder. Bumangon si Bobby mula sa lupa, pinunasan ang dugo sa kanyang bibig, at isang mataimtim na tingin ang lumitaw sa kanyang mukha. Pareho silang nasa peak form ng Grandmaster, ngunit ang lakas ni Mr. Snyder ay mas mataas kay Colt Kirby. "Kung kaya mo ang isang palad, paano ang pangalawa?" Nagtaas ng kilay si Mr. Snyder. Bago pa bumagsak ang boses niya, humakbang na naman siya. Ang hindi kapani-paniwalang mabilis na figure ay nag-iwan ng isang after-image sa lugar. Kahit ang mga mata ni Bobby ay hindi makasabay. Pag-urong ng lupa sa 1 pulgada. Sa kanyang gulat, direktang ginamit ni Bobby ang shrunken ground into an inch at umatras. Gusto mong tumakbo? Mangarap ka." Ngumisi si Mr. Snyder habang hinahabol siya ulit. Ang bilis ni Snyder ay napakabilis.
Kahit na ginamit ni Bobby Aguilar ang shrink and ground into an inch technique, unti-unting lumalapit ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Nagyayelong malamig ang mukha ni Bobby Aguilar, at ang enerhiya sa kanyang katawan ay pumutok na parang may ginagawa. Ganap na panimulang sagradong kamao. Akmang hahawakan na ni Mr. Snyder si Bobby Aguilar, biglang umungal si Bobby Aguilar sa galit at humarap kay Mr. Snyder. Sa sandaling iyon, naramdaman ni G. Snyder na parang nakita niya ang araw. Napakaliwanag ng liwanag mula sa mga bakal na kamaong iyon na halos mabulag siya. At ang nakakatakot na puwersa ay pinupunit ang kanyang mukha. Ito ang kapangyarihan ng Absolute Beginning Sacred Feast na sinamahan ng kakaibang puwersa sa katawan ni Bobby Aguilar. Ito ay 12-dosenang beses na mas malakas kaysa sa ordinaryong Absolute Beginning Sacred Feast. Boom! Hindi inaasahan ni Mr. Snyder na biglang sesilekay si Bobby Aguilar, at wala siyang lugar para makaiwas sa suntok na ito. Ang kanyang buong katawan ay agad na hinampas ng hilig na napakalaking puwersa. Boom! Walang awang bumagsak mula sa langit ang katawan ni Mr. Snyder. Ang napakalaking epekto ay lumikha ng isang malaking hukay na ilang metro ang lalim. Umakyat ang alikabok sa hangin, at tila nanginginig ang lupa. Tumayo si Bobby Aguilar sa himpapawid, naghahabol ng hininga. Ang suntok na iyon ay naglalaman ng lahat ng kanyang lakas, ang lakas nito ay higit pa sa isang bomba. Habang dahan-daang naaayos ang alikabok, gumapang si Mr. Snyder palabas ng malaking hukay. Puno siya ng dugo mula ulo hanggang paa, at halos madurog ang kalahati ng katawan niya. Ang mga puting buto ay nakalantad sa hangin, mukhang lubhang nakakatakot. Natigilan ang mga Grandmaster ng pamilya Taylor, walang nag-aakala na masisira ni Bobby Aguilar ang kalahati ng katawan ni Mr. Snyder sa isang suntok. Buhay pa siya. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Bobby Aguilar. Kung ito ay isang ordinaryong peak form ng Grandmaster, malamang na napatay siya ng suntok na iyon. How dare you hurt me? Ang mga mata ni Mr. Snyder ay napuno ng kabaliwan. Ito, para sa kanya, ay isang walang katulad na kahihiyan. Isang nakakatakot na aura ang nagsimulang dahan-daang lumabas mula kay Mr. Snyder, na kumalat sa buong paligid niya. Biglang lumaki ng ilang beses ang katawan ni Mr. Snyder. Ang kanyang buong katawan ay kumikinang sa liwanag, at ang mamamatay tao na espiritu ay parang isang matayog na bundok, na nagpapahirap sa paghinga. Mamatay. Sa sumunod na segundo, marahas na nanginginig ang mga kamay ni Mr. Snyder, at isang nakakatakot na puwersa ang agad na natipon sa gitna ng kanyang mga kamao. Ang puwersang ito ay parang Yangtze River, patong-patong, na umaagos papunta kay Bobby Aguilar. Ang oras ay tila napakabagal, ngunit ang puwersa ay lumabas sa isang iglap. Ang mga layer ng enerhiya ay umaalon na parang tubig, na nakasalansan sa isa't isa. Sa ilalim ng napakalaking puwersang ito, ang mga nakapaligid na puno ay pinutol sa baywang, at maging malayong mga bato sa bundok ay naging pulbos. Saintly Body Skill, 4th Layer. Hindi kayang maging pabayan ni Bobby Aguilar. Siya ay umungal at ibinuho ang lahat ng kanyang lakas upang puwersahang isagawa ang ika-4 na layer ng Saintly Body Skill. Sa 4th layer ng Saintly Body Skill, mas lalong tumigas ang katawan ni Bobby Aguilar. Ang liwanag ay hindi kapani-paniwalang nakasisilaw, na parabang ang araw mismo ay nawalan ng kinang. Boom! Patuloy na umungal si Bobby Aguilar, itinaas ang magkabilang kamao upang harapin ang mabangis na pagsalakay. Isa itong malaking pagsabog. Sa sandaling nagkabanggaan sila, agad na nabasag ang ilaw sa mga kamao ni Bobby Aguilar. Kahit na ang best thin armor ay nagpakita ng mga layer ng bitik. Rumble. Ang lakas ng iyon ay patuloy na tumitindi, ang mga alon ng enerhiya ay umaalon palabas na parang tubig, patong-patong. Sa oras na nakasalansan ni Bobby Aguilar ang ika-4 na layer, nahihirapan siyang makayanan ang mabangis na pagsalakay. Ang gintong liwanag sa kanyang katawan, na parang salamin, ay nabasag na patong-patong. Ang napakalaking pressure ay nagdulot kay Bobby Aguilar ng matinding sakit. Kahit na ganoon, si Bobby Aguilar ay hindi nagpakita ng mga ngunit palatandaan ng pagsuko.
Saintly Body Skill, ika-5 layer. Umungol si Bobby Aguilar sa langit at pilit na binuksan ang 5th layer ng Saintly Body Skill. Kabanata 372. Habang na-activate ang ika-5 layer ng Saintly Body Skill, unti-unting nagbago ang katawan ni Bobby Aguilar mula sa ginto hanggang sa dark gold. Sa ilalim ng nagniningning na liwanag, tila isang layer ng dark gold film ang inilapat sa kanyang katawan. Hindi ito ang unang pagkakataon na sinubukan ni Bobby Aguilar na i-activate ang ika-5 layer ng Saintly Body Skill ngunit nabigo siya sa bawat pagkakataon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa desperado na sitwasyong ito, matagumpay na na-activate ang ika-5 layer ng Saintly Body Skill. Boom! Ang puwersang inilabas ni Mr. Snyder ay talagang napaatras ng kalahating hakbang ni Bobby Aguilar. Kinagat ni Bobby Aguilar ang kanyang mga ngipin, itinaas ang kanyang ulo at umungol ng galit. Sa ilalim ng napakalaking presyon, nagsimulang dumaloy ang dugo mula sa kanyang 7 butas. Gayunpaman, kahit na, si Bobby Aguilar ay hindi nagpakita ng tanda ng pagsuko, at sa halip ay tila lumakas habang siya ay lumaban. Nangako ako kay Emily. Kahit anong mangyari, paprotektahan ko si Mike Taylor. Galit na umungol si Bobby Aguilar, at muling lumakas ang kanyang lakas. Si Mike Taylor ang pinakamahalagang tao kay Emily Taylor, at kahit na nangangahulugan ito ng pagsasakripisyo ng sarili niyang buhay, hindi niya dapat hayaang may mangyaring masama sa kanya. Maging ang ekspresyon ni Mr. Snyder ay naging medyo hindi magandang tingnan. Hindi niya inaasahan na, magiging ganito kahirap ang pakikitungo sa isang Grandmaster. Hindi ko akalain na isang Grandmaster lang ang magtutulak sa akin sa puntong ito. Nanlamig ang mukha ni Mr. Snyder. Muli niyang inilipat ang enerhiya sa kanyang katawan, at ang kapangyarihan ng peak form of Grandmaster ay sumambulat. Bilang Grandmaster ng pamilya Taylor, natural na nagkaroon si G. Snyder ng hindi mabilang na mga trompeta. Mr. Snyder, huwag kang mag-aksaya ng oras, sabay nating patayin. Sa pagkakataong ito, may biglang nagpaalala sa kanya sa gilid. Si G. Snyder ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumigaw, isang Grandmaster lamang, isang hamak na langgam, bakit kailangan natin ng 3 tao para salakayin siya? Mr. Snyder, tandaan mo ang utos ni Mr. Taylor. Galit na umungol ang dalawang lalaki. Nang marinig ang mga salitang ito, bahagyang nagbago ang mukha ni Mr. Snyder. Bagamat masama ang loob niya ay sumang-ayon siya. Ang natitirang 2 tao ay hindi na nagsalita pa. Ang kanilang mga katawan ay nawala sa manipis na hangin, at isang napakalaking globo ng enerhiya ang namuo sa kanilang mga kamay, na humaharang sa araw. Kasabay ng lakas na itinapon mula sa kamay ng dalawa, isang malaking pagsabog ang naging patag na lupa sa loob ng 10 metro. Ang eksena ay nakapipinsala. Sa ilalim ng pagkubkob ng 3 Grandmaster, sa wakas ay hindi na nakayanan ni Bobby Aguilar. Mabilis na nawala ang liwanag sa paligid niya, at bumagsak siya ng husto sa lupa. Ang lupa ay nabasag sa isang malaking hukay. Si Bobby Aguilar ay napuno ng dugo, at siya ay bumagsak sa lupa, hindi na makabangon. Nagyayelong malamig ang mukha ni Mr. Snyder, at kinagat niya ang kanyang mga ngipin at malamig na sinabi, hindi nakakagulat na inutusan tayo ni Mr. Taylor na patayin siya, ang batang ito ay hindi dapat iwanang buhay, kung hindi, siya ay magiging isang sakuna sa hinaharap. Ang mga salita ni Mr. Snyder ay nakatanggap ng pagsang-ayon ng 2 pa. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang nakalampas sa napakaraming antas at lumaban. Huminga ng malalim si Mr. Snyder at dahan-daang naglakad papunta sa gilid ni Bobby Aguilar. Malamig na sinabing, bagaman talent ka, sayang na kailangan mong mamatay dito ngayon. Dahil doon, isang sinag ng liwanag ang namuo sa palad ni Mr. Snyder. Ang nakakapasong ilaw ay direktang nakatutok sa ulo ni Bobby Aguilar. Maghintay. Nang malapit na silang kumilos at papatayin si Bobby Aguilar, isang binata ang lumabas mula sa isang rental car. Mabagal na lumakad ang binatang ito sa harap ng lahat, nakapulupot ang mga kamay sa likod. Bagamat mukha siyang bata, may hindi maipaliwanag na sense of maturity sa kanya. Sino ka?
Tanong ni Mr. Snyder na nakakunot ang noo. Malamig na tinitigan ni Mike Taylor si Mr. Snyder at sinabing, sabihin kay Keelan Taylor na maaaring ibigay sa kanya ang pamilya Taylor, at sabihin sa kanya na huwag nang puntiryahin si Bobby Aguilar. Anak, masyado kang mayabang magsalita. Malamig na sabi ni Mr. Snyder. Sumulyap sa kanya si Mike Taylor at sinabing, Mr. Snyder, ang galing mo talagang magpakitang gilas. Nang marinig ang tamang pagtawag ni Mike Taylor sa kanyang pangalan, muling nagbago ang mukha ni Mr. Snyder. Sino ka, talaga? Maingat na tanong ni Mr. Snyder. Taylor family, Dwayne Taylor. Malamig na inilabas ni Mike Taylor ang mga salitang ito. Nang marinig ito, kapansin-pansing nagbago ang mukha ni Mr. Snyder. Ikaw si Mike Taylor. But Mike Taylor is supposed to be dead, Mr. Snyder frowned. Malamig na sumangot si Dwayne Taylor, si Bobby Aguilar ang nagligtas sa akin at nagbigay sa akin ng bagong katawan. Bagamat mukhang walang katotohanan, hindi pa rin kayang makipagsapalaran si Mr. Snyder. Pagkatapos ng lahat, si Mike Taylor ay naging isang nangingibabaw na figure sa capital city sa loob ng maraming taon, at kahit na mayroon lamang isa sa 10,000 pagkakataon, hindi siya nang ahas na kumuha ng anumang mga panganib. Huminga ng malalim si Mr. Snyder at sinabing, paumanhin, hindi ko matukoy ang iyong pagkakakilanlan. Kailangan kong kumonsulta kay Mr. Taylor tungkol dito. Ikanaway ni Mike Taylor ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na hindi ito mahalaga. Mabilis na kinuha ni Mr. Snyder ang kanyang telepono at tumabi para tawagan si Keelan Taylor. Sa sandaling ito, tinatalakay ni Keelan Taylor ang mga usapin sa kasal kay Riley Blair. Nang makita ang tawag ni Mr. Snyder, napangiti si Keelan Taylor. Tumatawag ang lalaki ko, dapat patay na si Bobby Aguilar, walang pakialam na sabi ni Keelan Taylor. Tumawa si Riley Blair, sayang naman kung hayaan na lang siyang mamatay ng ganoon. Hindi na kumibo si Keelan Taylor at pinindot ang answer button. Mabilis na dumating ang boses ni Mr. Snyder sa telepono. Mr. Si Taylor, isang kabataang lalaki ang nagsabing siya ang iyong ama at hiniling sa akin na huwag nang guluhin si Bobby Aguilar, maingat na sabi ni Mr. Snyder. Nang marinig ito, biglang lumiit ang mga pupils ni Keelan Taylor. Nagtagumpay siya, medyo hindi magandang tingnan ng mukha Taylor, at may bakas ng gulat sa kanyang puso. Mr. Taylor, ang kanyang mannerisms at demeanor ay talagang lubos na katulad ni Mike Taylor, patuloy ni Mr. Snyder. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Nang hindi na hinintay na magsalita si Keelan Taylor, ang boses ni Mike Taylor ay nagmula sa kabilang dulo ng telepono. Keelan Taylor, ibinibigay ko sa iyo ang pamilya Taylor, ngunit huwag kang masyadong malupit sa iyong mga aksyon. Muling nagiba ang mukha ni Keelan Taylor, at lumalabas ang malamig na pawis sa kanyang noo. Parang kay Mike Taylor ang tono. Mabilis na umiikot ang isip ni Keelan Taylor, at nagngalit siya ng ngipin at nagmura, damn it. Walang makakapigil sa akin. Kaya, malamig na sinabi ni Keelan Taylor sa telepono, ang aking ama ay patay na, anong pagkabuhay muli, lubos na walang kaparirikan. Mr. Snyder, inuutusan kita ngayon na patayin ang taong ito na nagsasabing siya ang aking ama. Malamig na sabi ni Keelan Taylor. Matapos ihulog ang mga salitang ito, direktang ibinaba ni Keelan Taylor ang telepono. Si Riley Blair ay isang matalinong tao, at natural na alam niya ang plano ni Keelan Taylor. Kaya, binigyan ni Riley Blair ng thumbs up si Keelan Taylor, Mr. Talagang mapagpasyahan si Taylor sa kanyang mga aksyon, isang tunay na lalaki. Malamig na sinulyapan ni Keelan Taylor si Riley Blair at sinabing, nagpapanggap siyang ama ko, kaya karapat-dapat siyang mamatay, intindihin mo. Oo, tama si Mr. Taylor, mabilis na tumawa si Riley Blair. Sa kabilang side, si Mr. Snyder ay naglakad pabalik sa gilid ni Mike Taylor hawak ang kanyang telepono. Hindi alam ni Mike Taylor ang sinabi ni Keelan Taylor, at bagamat alam niyang cold-blooded si Keelan Taylor, hindi niya inaasahan na magiging ganito kalupit si Keelan Taylor. Pwede ka nang umalis, malamig na sabi ni Mike Taylor.
Huminga ng malalim si Mr. Snyder at ngumisi, sinabi ng ating Mr. Taylor na isa kang impostor, at patay na si Mike Taylor. Ano? Malaki ang pagbabago sa mukha ni Mike Taylor. Bumantong hininga si Mr. Snyder, inutusan kayo ng ating Mr. Taylor na mamatay ng magkasama. Kabanata 373. Hindi maiwasang magbago ng bahagya ang mukha ni Mike Taylor pero saglit lang. Habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran, tumingin siya sa hilaga at mahinang bumantong hininga, Killan Taylor, napakawalang awa mo talaga. May sasabihin pa ba? Casual na sabi ni Mr. Snyder. Walang anumang takot sa mukha ni Mike Taylor, dahil nakaligtas lang siya sa lapad ng buhok, kaya't siya ay naging kalmado at kalmado. Ipagpalit ang aking buhay para sa kanyang buhay, sabi ni Mike Taylor, itinuro si Bobby Aguilar sa lupa. Ngumisi si G. Snyder, hindi mo ba naiintindihan ang wika ng tao? Sinabi ni Mr. Taylor na dapat kayong dalawa ang mamatay. Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, biglang bumaril ang kamay ni Mr. Snyder, na humawak sa lalamunan ni Mike Taylor. Ang napakalaking puwersa ay nagpahirap kay Mike Taylor na huminga. Namula ang buong mukha niya, at halos mapilipit ang leeg niya. Pumunta ka sa impyerno. Bumungad ang kabaliwan sa mga mata ni Mr. Snyder. Sa sandaling iyon, isang espada ang biglang tumaga. Kumikislap ang liwanag ng espada, at naputol ang braso ni Mr. Snyder. Hindi napigilan ni Mr. Snyder na mapasigaw sa sakit. Pagtingin, si Bobby Aguilar ay nakitang may hawak na tansong espada, matamang nakatitig kay Mr. Snyder. Mike Taylor. Nahihirapang tumingin si Bobby Aguilar kay Nicolay Taylor. Ibinuka ni Mike Taylor ang kanyang bibig, isang bakas ng pasasalamat ang lumitaw sa kanyang mga mata. Hanggat nakatayo pa ako, hindi ko hahayaang saktan mo siya. Itinukod ni Bobby Aguilar ang kanyang katawan, matamang nakatitig kay Mr. Snyder. Galit na sumigaw si Mr. Snyder, ang lakas ng loob mong putulin ang braso ko. Papatayin kita, papatayin kita. Nagalit si Mr. Snyder, pinaulanan ng kanyang mga kamao si Bobby Aguilar na parang malakas na ulan. Sa sandaling ito, nawalan na ng kakayahang lumaban si Bobby Aguilar, mas mabagal pa ang pagtugon kaysa dati. Ang kanyang katawan ay binugbog hanggang sa halos madurog, na naging ganap na isang madugong gulo. Kayong dalawa, patayin mo siya. Sumigaw si Mr. Snyder, itinuro si Mike Taylor. Nagpalitan ng tingin ang dalawang tao at agad na naglakad patungo kay Mike Taylor. Umurong, hanggang pulgada. Sa sandaling iyon, ginamit ni Bobby Aguilar ang huling lakas niya para hamarang sa harap ng katawan ni Mike Taylor. Sabi ko, hindi ko hahayaang hawakan mo siya. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Naghahanap ng kamatayan. Si Mr. Snyder ay humakbang pasulong, marahas na sinipa si Bobby Aguilar sa dibdib. Medyo nanginginig ang katawan ni Bobby Aguilar pero nakatayo pa rin sa harap ni Mike Taylor. Nang makita ito, hindi mapigilan ni Mr. Snyder na mapangiti. Gusto kong makita kung gaano kakatagal makakatagal. Naikuyom ni Mr. Snyder ang kanyang mga kamao, baliw na binutukan ang katawan ni Bobby Aguilar. Ang hindi mabilang na makapal na suntok ay naging sanhi ng pagkabutas ng katawan ni Bobby Aguilar. Maraming buto ang nabasag, at ang dugo sa kanyang bibig ay tumalsik na parang bumubulusok na bukal. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng ito, si Bobby Aguilar ay matigas ang ulo na humawak sa kanyang lupa, pinuprotektahan si Mike Taylor na parang isang tore na bakal. Paano ito posible? Pakiramdam ni Mr. Snyder ay nababaliw na siya. Kahit na ang isang peak form of Grandmaster ay maaaring hindi makayanan ang ganoong kabangas na pambobomba. Paanong siya, isang Grandmaster lang, ay nakayanan pa ito? Bobby Aguilar, ikaw, huwag mo nang pilitin ang iyong sarili. Nanginginig na bulong ni Mike Taylor. Ibinuka ni Bobby Aguilar ang kanyang bibig, gustong magsalita, ngunit nang magsalita siya, napuno ng dugo ang kanyang bibig. Anong baliw? Malamig na sabi ni Mr. Snyder. Itinaas niya ang kanyang palad, at isang kislap ng liwanag ang natipon sa kanyang kamay. Maya-maya pa, isang kumikinang na mahabang espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Oras na para mamatay.
Galit na umungol si Mr. Snyder, pagkatapos ay tinusok ang espada sa puso ni Bobby Aguilar. Puff! Iniluwa ni Bobby Aguilar ang isang subo ng sariwang dugo, at nagsimulang lumabo ang kanyang paningin sa harap ng kanyang mga mata. Mr. Taylor, umabot ang kamay ni Bobby sa direksyon ni Mike Taylor, ngunit ang kanyang katawan ay bumagsak ng husto sa lupa. Bobby Aguilar. Malayang tumulo ang mga luha ni Mike Taylor. Hindi niya inaasahan na aabot pa si Bobby para protektahan siya. Ngumisi si Mr. Snyder, upang maiwasan ang anumang aksidente, putulin ang kanyang ulo at ibalik ito upang matapos ang trabaho. Oo. Tumango ang dalawang Grandmaster, at agad na itinaas ang kanilang matatalas na sandata para laslasan sa leeg ni Bobby. Klang! Nang malapit nang mahulog ang espada sa leeg ni Bobby, isang pagsabog ng liwanag ang dumaan, nabasag ang espada sa kanyang kamay. Sino nandyan? Sabay-sabay na tumingin ang tatlo sa malayo. Ang pagpatay sa aking elder ng Medicine God Pavilion sa pintuan ng aking pavilion, sa palagay ko ay hindi mo ako inilalagay sa iyong mga mata. Isang medyo mapang-asar na boses ang nanggaling sa hindi kalayuan. Paglingon nila, nakita nila ang isang babaeng dahan-daang papalapit. Sinamahan siya ng 8 tagasunod. Ang bawat isa sa 8 tagasunod na ito ay nasa Grandmaster Peak. Sino ka? Malamig na tanong ni Mr. Snyder. How dare you? Siya ang ating Lord of Medicine God Pavilion. Ang sigaw ng Chief Enforcement Elder. Ang Lord of Medicine God Pavilion. Bahagyang nagbago ang mukha ni Mr. Snyder. Lumingon siya para tingnan ang Pavilion Master, yumuko at sinabing, nakilala ko na ang Pavilion Master. Walang pakialam na nagsalita ang Pavilion Master, anuman ang mga hinaing sa pagitan ninyo, hayaan mo na ang bagay na ito. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Mr. Snyder, at malamig niyang tinitigan ang Pavilion Master, na nagsasabing, sila ang mga kaaway ng pamilya Taylor. Gusto ba talaga ng Pavilion Master na makialam sa bagay na ito? Makialam? Bingi ka ba? Kumunot ang noo ng Pavilion Master. Si Bobby Aguilar ang elder ng ating Medicine God Pavilion. Ang Chief Enforcement Elder ay lalong galit na umungol. Nagino ang mukha ni Mr. Snyder, at malamig niyang tinitigan ang Pavilion Master, na nagsasabing, kung makikialam ka sa bagay na ito, masasaktan mo ang pamilya Taylor. Sampal. Sa sandaling bumagsak ang mga salita ni Mr. Snyder, isang malutong na sampal ang lumipad sa kanyang mukha. Napakabilis ng bilis na kahit si Mr. Snyder ay hindi makapag-react dito. Tinatakot mo ba ako? Kinaikit ng Pavilion Master ang kanyang mga mata at mahinang nagsalita. Sa kanyang mga salita, isang malakas na espiritu ng mamamatay tao ang sumabog mula sa 8 law enforcement elders. Ang pangit ng mukha ni Mr. Snyder. Lalo na pagkatapos ng sampal na ito, siya, bilang isang peak form of Grandmaster, ay hindi ito napansin. Pwede bang? Siya ang Marquis. Lalong natakot si Mr. Snyder habang iniisip niya ito. Dahil doon sa isip, yumuko si Mr. Snyder at sinabing, Pavilion Master, naging mapangahas ako. Pero, binigyan tayo ni Mr. Taylor ng death order para patayin sila. Kung hindi natin sila mapatay, hindi na tayo dapat bumalik para makita siya, at umaasa kaming hindi mahihirapan ang Pavilion Master. Mukhang hindi mo talaga naiintindihan ang pananalita ng tao. Ang isa sa mga law enforcement elder ay hindi napigil ang humakbang patungo kay G. Snyder. Nang inag ang katawan ni Mr. Snyder, at bakas ng takot ang sumilay sa kanyang mga mag-aaral. Kung may away ngayon, baka hindi mabuhay silang tatlo. Sa kabutihang palad, sa kritikal na sandaling ito, ikinaway ng Pavilion Master ang kanyang kamay para pigilan ang law enforcement elder. Makakabalik ka man o hindi ay walang kinalaman sa akin, walang pakialam na sabi ng Pavilion Master. Kung gusto ni Keelan Taylor na maghayganti, o humingi ng hustisya, hayaan siyang lumapit sa akin. Pagkatapos sabihin ito, sinenyasan ng Pavilion Master ang kanyang baba sa posisyon ni Bobby para ilayo siya ng law enforcement elder. Agad namang tumalima ang law enforcement elder, mabilis na naglakad sa harapan ni Bobby. Pavilion Master, hindi mo maalis si Bobby. Nag-aalalang sabi ni Mr. Snyder.
Gayunpaman, ang tugon na nakuha niya ay ilang suntok mula sa law enforcement elder. Kabanata 374. Ito ay hindi alam kung ito ay dahil sa malaking agwat sa lakas o si Mr. Snyder ay hindi handa. Ang dalawang suntok na ito ay direktang nag-iwan kay Mr. Snyder na puno ng dugo at tuluyang nabasag ang kanyang mga buto. Kung maglakas loob kang magsalita muli ng walang kaparirikan, papatayin kita, malamig na sabi ng law enforcement elder. Bagamat si G. Snyder ay hindi masaya sa kanyang puso, sa ilalim ng gayong mga kalagayan, hindi siya nang ahas na magsalita ng kahit ano. Si Bobby Aguilar ay kinuha ng law enforcement elder, at ang Lord of Medicine God Pavilion ay personal na pumunta sa panig ni Mike Taylor. Mr. Taylor. Bahagyang yumuko ang Pavilion Master bilang paraan ng pagbati. Magalang na tumugon si Mike Taylor, Lord of Medicine God Pavilion, talagang nabubuhay ka sa iyong reputasyon. Mr. Taylor, dapat kang magmadali at sumama sa amin, sabi ng law enforcement elder sa tabi niya. Tumango si Mike Taylor at humihingi ng paumanhin, natatakot akong maabala ko kayong lahat sa mga ilang araw na ito. Walang sinabi ang Pavilion Master, ikinaway niya ang kanyang kamay at umalis sa lugar kasama siya. Paano natin ito ipapaliwanag kay Mr. Taylor ngayon? Medyo masama ang pakiramdam ng mukha ni Mr. Snyder. Malinaw niyang naunawaan na, sa karakter ni Killen Taylor, kung ang gawain ay hindi natapos, ang mga kahihinatnan ay magiging kaila-hilakbot. Ipaalam na lang muna natin kay Mr. Taylor ang sitwasyon dito, sabi ng isang katabi niya. Bumantong hininga si Mr. Snyder at sinabing, wala tayong ibang pagpipilian. Dinala si Bobby Aguilar sa Divine Alchemist Pavilion. Mabilis na nagtipon sina Sofia Carillo, Edward Green, at iba pa. Pavilion Master, si Mr. Aguilar, okay lang ba? Namutla ang mukha ni Edward Green. Hindi pa niya nakita si Bobby Aguilar na dumanas ng ganoon kalubang pinsala. Nang walang sinasabi, itinaas ng Lord of Medicine God Pavilion ang kanyang jade hand at inilagay ito sa dibdib ni Bobby Aguilar. Ilang sandali pa, lumingon siya sa Fifth Elder at sinabing, pumunta ka sa bodega at kunin mo ang mga halamang gamot para sa akin. Pagkatapos sabihin iyon, ang Pavilion Master ay iwinagayway ang kanyang kamay na parang brush, na iniiwan ang mga pangalan ng ilang halamang gamot at ang kanilang mga kinakailangang edad sa papel. Ang Fifth Elder ay hindi nang ahas na mag-aksaya ng anumang oras. Agad siyang tumalikod at tumakbo papunta sa bodega. Makalipas ang halos 10 minuto, bumalik ang ikalimang elder sa tirahan ng matanda na may hawak na mga halamang gamot. Pavilion Master, ang mga halamang gamot na hiniling mo, magalang na sabi ng Fifth Elder. Walang sabi-sabi, ginulo ng Pavilion Master ang kanyang isip, at nahulog sa harap ng lahat ang isang pale furnace na may larawan ng isang phoenix. Sa sandaling lumitaw ang pale furnace, nakaramdam ng kakaibang aura ang buong silid. Ang aura na ito, tulad ng noong sinaunang panahon, ay nagparamdam sa mga tao ng matinding pagnanasa na magpatira pa sa pagsamba. Pavilion Master, personal ka bang magsasagawa ng alchemy? Tila may nakaalam sa sitwasyon. Talaga. Personal na gumaganap ng alchemy ang Pavilion Master. Sa sandaling lumabas ang mga salita, agad na kumulo ang eksena. Lahat ng mga tao ng Divine Alchemist Pavilion ay nagmadaling pumunta sa pasukan ng tirahan ng Elder, na gustong makita ang personal na pagpipino ng mga table tasks ng Pavilion Master. Ang Pavilion Master ay naghagis ng iba't ibang mga halamang gamot sa pale furnace, at pagkatapos, pinahit niya ang kanyang palad, isang lilang apoy ang bumaba sa kanyang palad. Lilang espiritong apoy. Ito ay Purple Spirit Fire. Sinasabi na ang Pavilion Master ay nagtataglay ng Purple Spirit Fire, at ngayon, ito ay naging totoo. Hindi ko inaasahan na sa buhay ko, masasaksihan ko ang Pavilion Master na personal na nagpipino ng mga table tasks. Halos lahat ay nagulat sa nakakabighaning apoy sa palad ng Pavilion Master. Dapat malaman na ang lilang apoy ay itinuturing na sagradong apoy sa lahat ng apoy ng espiritu. Kahit na ang mga matatandang may sapat na kaalaman ay hindi pa ito nakita noon. Manahimik, huwag istorbohin ang Pavilion Master, malamig na sabi ng Chief Enforcement Elder.
Agad na tumahimik ang eksena, ngunit mahirap pa ring itago ang panatisismo sa kanilang mga mata. Bahagyang itinaas ng Pavilion Master ang kanyang kamay, at ang apoy ay nahulog sa peel furnace. Kaagad, nag-aapoy ang nagngangalit na apoy sa loob ng pugan. Ang lilang liwanag ay tumama sa mga mata ng lahat ng naruroon. Tahimik na pinagmamasdan ng Pavilion Master ang apoy, ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng emosyonal na pagbabago. Sa sandaling ito, gumalaw ang isip ng Pavilion Master, at muling lumitaw sa harap ng lahat ang isang peel furnace na may nakaukit na Divine Dragon. Pagkatapos, iwinagayway ng Pavilion Master ang kanyang kamay, itinapon ang natitirang mga halamang gamot sa pangalawang alchemy furnace. Sa kanyang kaliwang kamay, ang parehong lilang apoy ay nasunog. Hiss! Hinihingal ang audience. Ang Pavilion Master. Gustong sabay na pinuhin ang dalawang magkaibang uri ng peel. May bulong na namangha. Ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. Ang pagkontrol sa espiritual na apoy ay napakahirap. Kaya ba talagang mag-multitask ng ganito ang Pavilion Master? Tulad ng sinabi ng lahat, ang pagpino ng dalawang batch ng peels sa parehong oras ay halos isang imposibleng gawain. Iyon ay dahil ang alchemy ay nangangailangan ng kumpletong pagtuon. Anumang kapabayaan ay magreresulta sa pagkasunog ng mga halamang gamot at pagkasira ng peels. Ngunit ang Pavilion Master ng Divine Alchemist Pavilion ay hindi lamang kinokontrol ang dalawang espiritual na apoy ng sabay-sabay ngunit lumilitaw din na gawin ito ng walang anumang pressure. Anong uri ng mga kasanayan sa alchemy at mental na kalagayan ang taglay niya? Nagliyab ang apoy sa loob ng alchemy furnace, at wala pang kalahating oras, ang peel clouds ay namuo sa kalangitan. Splash! Ang sumunod na segundo, sunod-sunod na peels, tulad ng mga pumuputok na beans, ay lumabas sa alchemy furnace. Ikinaway ng Pavilion Master ang kanyang malajade na kamay, at lahat ng peels ay nahulog sa kanyang palad. Sa isang sulyap, mayroong hindi bababa sa 12 ng Earth rank peels sa kanyang kamay. Ito ay hindi narinig. Sa gitna ng pagtataka ng mga tao, hinawakan ng Pavilion Master ang mga peels sa kanyang kamay, pinitik ang kanyang mga daliri, at ibinagsak ang isa sa bibig ni Bobby Aguilar. Sa sandaling nalunok ang peel, dahan-daang tumahimik ang paghinga ni Bobby Aguilar. Magbigay ng isa bawat oras, utos ng Pavilion Master, na iniabot ang natitirang peels kay Sofia Carrillo. Si Sofia Carrillo, palaging ipinagmamalaki, ay puno ng paggalang sa sandaling ito. Tinanggap niya ang peels gamit ang dalawang kamay at yumuko, na nagsasabing, Lord Pavilion Master, huwag kang mag-alala. Wala nang sinabi pa ang Pavilion Master. Lumingon siya kay Mike Taylor at bahagyang yumuko, sinabing, Mr. Taylor, pwede ba akong makausap? Magalang na tumugon si Mike Taylor, oo naman. Sa ilalim ng nagbabantay na mga mata ng karamihan, umalis ang dalawa sa tirahan ng matanda. Hindi pa nakakabawi ang mga nanunood sa kanilang pagkagulat. Napakamangha ng Pavilion Master. Nipino niya ang 12 ng Earth rank peels sa loob ng kalahating oras. O Diyos ko, kinokontrol ng Pavilion Master ang iba't ibang espiritual na apoy gamit ang dalawang kamay. Iba't ibang peels. Buho, ang Pavilion Master ang aking Diyosa. Umubo ang ikalimang elder at sinabing, sige, kailangan ni Master Aguilar ng pahinga. Maghiwa-hiwalay na ang lahat. Matapos itaboy ang lahat, isinara ng fifth elder ang pinto. What on earth happened to Mr. Aguilar? He's so heavily injured. Hindi napigilan ni Edward Green na sumimangot. Mabagal na sinabi ng ikalimang elder, siguro ang pamilyang Taylor iyon. Ang pamilya Taylor. Ang pamilya Taylor ng Capital City. Si Edward Green ay natakot. Hindi ba mag-asawa sina Mr. Aguilar at Miss Taylor? Paano ito mangyayari? Sinulyapan ni Sofia Carrillo si Edward Green na may halong panghahamak at sinabing, ninakaw ni Bobby Aguilar ang bangkay ni Old Man Taylor. Kilalang kilala na. Ikaw lang yata ang walang alam. Ninakaw niya ang bangkay ni Old Man Taylor. Anong nangyayari? Si Edward Green ay lubos na nataranta. Naiinip na sinabi ni Sofia Carrillo, alamin mo ang iyong sarili.
Si Mr. Snyder ay nakatayo sa kakahuyan, ginagamot ang kanyang mga sugat sa mga simpleng pamamaraan. Hinawakan niya ang telepono, bahagyang nanginginig, habang tinatawagan si Keelan Taylor. Mabilis na sinagot ang tawag, at malamig na nagtanong ang boses ni Keelan Taylor, ibalik ang ulo ni Bobby Aguilar. Bahagyang nagbago ang mukha ni Mr. Snyder, at sinabi niya sa mahinang boses, Mr. Taylor, nabigo ang misyon. Nabigo. Biglang napuno ng galit ang boses ni Keelan Taylor. Ano ba kasing ginagawa mo? Ang pamilya Taylor ay gumagastos ng napakaraming pera para sa iyo, para lamang mapalaki ang isang walang kwentang tao na tulad mo. Malamig na sabi ni Keelan Taylor. Mabilis na ipinaliwanag ni G. Snyder, Mr. Taylor, ito ang Divine Alchemist Pavilion. Ang Pavilion Master ng Divine Alchemist Pavilion ang nagligtas kay Bobby Aguilar. Kabanata 375-375. Ang Lord of Medicine God Pavilion. Mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ni Keelan Taylor. Oo, parang gustong protektahan ng Medicine God Pavilion si Bobby Aguilar. We are no match for her at all, sabi ni Mr. Snyder na may bahagyang hinaing. Huminga ng malalim si Keelan Taylor sa kabilang dulo at malamig na sinabi, makikipag-ayos ako sa Medicine God Pavilion. Mr. Taylor, paano tayo? Tanong ni Mr. Snyder. Malamig na sabi ni Keelan Taylor, stand by. Sa sandaling lumabas si Bobby Aguilar sa Medicine God Pavilion, patayin siya kaagad. Oo, Mr. Taylor, mabilis na sumang-ayon si Mr. Snyder. Pagkababa ng telepono ay biglang nagdilim ang mukha ni Keelan Taylor. Mr. Taylor, anong problema? Nakangiting tanong ni Riley Blair. Kinagat ni Keelan Taylor ang kanyang mga ngipin at sinabing, sinisikap ba ng Medicine God Pavilion na hayagang kalabanan tayo? Masyadong mataas ang tingin nila sa sarili nila. Medicine God Pavilion. Bakas din sa mukha ni Riley Blair ang sama ng loob. Last time hindi rin kami binigyan ng respeto ng Medicine God Pavilion. Masyado na silang yabang lately, malamig na sabi ni Riley Blair. Sumulyap si Keelan Taylor kay Riley Blair at sinabing, bakit walang aksyon ang pamilya mo sa Blair? Bakas sa kahihiyan ng mukha ni Riley Blair, at pagkatapos ay bumantong hininga, ayaw namin, ngunit hindi mahina ang lakas ng Medicine God Pavilion, at mayroon silang koneksyon sa maraming tao sa capital city. Kung talagang paghiwalayin natin ang ating mga mukha, hindi ito makakabuti para sa sinuman. Siyempre, naintindihan din naman ito ni Keelan Taylor, pero hindi niya kayang tiisin ito, hindi niya ito style. Kinuha niya ang kanyang telepono at personal na tinawagan ang Lord of the Medicine God Pavilion. Matapos may ugnay ang tawag, sinubukan ni Keelan Taylor ang kanyang makakaya na maging magalang, Pavilion Master Ma'am, ninakaw ni Bobby Aguilar ang bangkay ng aking ama, na talagang hindi kayang tiisin ng pamilya Taylor. Nang marinig ito, ang Pavilion Master ay tumawa, nagnakaw ng bangkay. Mr. Taylor, maaari mong linlangan ang iba, ngunit maaari mo ba akong linlangan? Nagbago ang mukha ni Keelan Taylor, at malamig niyang sinabi, so ibig mong sabihin, dapat mong protektahan si Bobby Aguilar. Tama, hindi nagatubili ang Pavilion Master. Hanggat isang araw siya ay nasa Medicine God Pavilion, tiyak na paprotektahan ko siya. Huminga ng malalim si Keelan Taylor at sinabing, fine, sana hindi mo pagsisihan ang desisyon mo ngayon. Dapat mong malaman na ang Medicine God Pavilion ay hindi maaaring palitan. Pagkasabi nito ay ibinaba ni Keelan Taylor ang telepono. Kumakabog ang dibdib niya sa galit, at mapatla ang mukha niya. Ang Medicine God Pavilion na ito ay hindi nagbibigay sa akin ng anumang mukha. Talaga bang iniisip nila na walang makakapagpagaling sa kanya? Galit na sabi ni Keelan Taylor. Kumunot ang noo ni Riley Blair at sinabing, Mr. Taylor, hindi magandang ideya na makipagtalo sa Medicine God Pavilion kay Bobby Aguilar. Ngumuso si Keelan Taylor, kung maglakas loob siyang punatan ang kanyang mukha, ano ang dapat kong katakutin? Mas masahol pa ba ang pamilya kong Taylor kaysa sa Medicine God Pavilion? Natahimik sandali si Riley Blair at sinabing, Mr.
Taylor, ang Medicine God Pavilion ay may mabigat na impluwensya sa mundo ng martial arts. Kung magpasya silang bumangon, ang aming dalawang pamilya ay maaaring hindi makayanan ito. Natahimik din si Keelan Taylor. May katuturan ang mga sinabi ni Riley Blair. Para sa mga martial artist, kahit na ang pinakamalakas ay haharap sa pagsilang, pagtanda, sakit, at kamatayan. Ang pagkakaroon ng pangako ng Medicine God Pavilion ay parang pagkakaroon ng dagdag na buhay. Ito rin ang dahilan ng pagmamataas ng Medicine God Pavilion. May ideya ako, biglang sabi ni Riley Blair. Tumingin si Keelan Taylor kay Riley Blair at sinenyasan itong magpatuloy. Malumanay na sinabi ni Riley Blair, hanggat umalis si Bobby Aguilar sa Medicine God Pavilion, ang pagpatay sa kanya ay isang bagay lamang ng pagtataas ng ating mga kamay. Anong silbi ng kalokohang ito? Kung si Bobby Aguilar ay mananatili sa Medicine God Pavilion sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, kailangan ko bang maghintay para sa kanya habang buhay? Galit na sabi ni Keelan Taylor. Tinapik ni Riley Blair ang balikat ni Keelan Taylor at sinabing, Mr. Taylor, huwag kang mag-alala. Ang alitan sa pagitan ni Bobby Aguilar at ng pamilya Taylor ay nagmula dahil kay Emily Taylor. Dahil mas gugustuhin niyang saktan ang aming dalawang dakilang pamilya, sina Taylor at Blair, para kay Emily Taylor, pinatutunayan nito ang kahalagahan ni Emily Taylor sa kanyang puso. Basta ilalabas natin ang balita tungkol sa kasal nina Emily Taylor at ng anak kong si Dexter Blair, sa tingin mo kaya ni Bobby Aguilar? Ang mga salita ni Riley Blair ay agad na nagpaalala kay Keelan Taylor. Hinampas niya ang kanyang ulo at pinuri, magandang ideya, magandang ideya. Hindi ako makapaniwala na tatayo si Bobby Aguilar at panoorin ang kanyang minamahal na magpakasal sa iba. Divine Alchemist Pavilion, Pavilion Master Building. Ang Pavilion Master at Mike Taylor ay nakaupong magkaharap. Sa harap nila ay isang kaldero ng tsaa. Mr. Taylor, 30 years na simula noong huli tayong magkita, di ba? Sabi ng Pavilion Master na may mahinang ngiti. Napabuntong hininga si Mike Taylor, sa totoo lang, mabilis ang panahon. Bata ka pa rin gaya ng dati, habang ako ay nasa bingit ng kamatayan. Habang sinasabi niya ito, hindi napigilan ni Mike Taylor ang mapait na ngiti. Walang pakialam na sinabi ng Pavilion Master, lahat ng tao ay may kanya-kanyang kapalaran. Ang kasalukuyang business empire ng pamilya Taylor ay hindi isang bagay na iinggit ko. Isang business empire. Umiling si Mike Taylor. Noong bata pa ako, akala ko kaya ng pera ang lahat. Ngunit ngayon, sa harap ng kamatayan, nalaman kong walang halaga ang pera. Talaga? Pabirong tanong ng Pavilion Master. Tumango si Mike Taylor, para sa akin ngayon, totoo na. Napangiti ang Pavilion Master ngunit hindi itinuloy ang paksa. Pag-usapan natin si Bobby Aguilar. Ang Pavilion Master ay nagbuhos ng isang tasa ng tsaa para kay Mike Taylor. Nang banggitin si Bobby Aguilar, isang bakas ng pagkakasala ang lumitaw sa mukha ni Mike Taylor. Bumantong hininga siya, to be honest, I've always had ulterior motives for arrange the engagement between Bobby Aguilar and my granddaughter. Ang layunin ay protektahan ang pamilya Taylor. Sa iyong mga mata, si Bobby Aguilar ay isang pawn lang, tama ba? Tanong ng Pavilion Master na may kalahating ngiti. Hindi naman itinanggi ni Mike Taylor bagkus ay humigop lang siya ng tsaa. Ngunit para sa batang iyon, tinatreto kanya tulad ng isang matanda. Bahagyang napabuntong hininga ang Pavilion Master. Napabuntong hininga si Mike Taylor, nakarating na sa ganito, at hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ang pag-unlad ng mga kaganapan ay lumampas sa aking inaasahan. Marahil, ang pagbagsak ng pamilya Taylor ay nakatadhana. Ang Pavilion Master ay may ibang opinyon tungkol dito. Tumayo siya at sinabing, sa Bobby Aguilar, mayroong hindi maisip na dami ng enerhiya. Marahil sa kanyang mga mata, ang iyong walang kapantay na pamilyang Taylor ay isang panimulang punto lamang. Kung maibibigay ng kanyang ama ang pamilya Taylor ng simula, maaari itong ipagpatuloy ni Bobby Aguilar. Dahil doon, hindi na nagsalita ang Pavilion Master, tumalikod na siya, at umalis sa gusali. Matagal na nakaupo doon si Mike Taylor nang hindi nagsasalita.
Pagkaraan ng ilang sandali, mahinang bumantong hininga si Mike Taylor, sana nga. Nakahiga si Bobby Aguilar na walang malay sa kama. Bawat oras, maingat na pinapakain ni Sofia Carrillo si Bobby Aguilar ng isang tableta na personal na pinino ng Pavilion Master. Sa loob ng 3 buong araw, unti-unting gumaling ang katawan ni Bobby Aguilar sa isang nakikitang bilis. Wala pang kalahating milimetro mula sa kanyang puso ang espadang nakatusok sa dibdib ni Bobby Aguilar. Ang kaunting paglihis ay nagligtas sa buhay ni Bobby Aguilar. Sa ika-4 na araw ng tanghali. Matapos pakainin ni Sofia Carrillo si Bobby Aguilar ng huling tableta, sa wakas ay dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Pinilit niyang umupo mula sa kama, nakasimangot at nagtanong, "Nasaan ako?" Divine Alchemist Pavilion. Bobby Aguilar, muntik ka nang mamatay. Inilibot ni Sofia Carrillo ang kanyang mga mata. Mabilis na umupo si Bobby Aguilar at nag-aalalang nagtanong, "Nasaan si Mike Taylor?" "Huwag kang mag-alala, ayos lang siya. Dapat alagaan mo ang sarili mo." Muling iginala ni Sofia Carrillo ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang pinto sa tirahan ng Elder ay dali-daling itinulak. Bago dumating ang tao ay nanggaling sa labas ang boses ni Edward Green. "Grabe, engaged na sina Miss Taylor at Dexter Blair." Sigaw ni Edward Green sa gulat.